Network Entertainment. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama po natin ang ating mga semi-regular guests from Pencil Box Studios and Comedy Manila. Juan Paulo, saka si Chan Chan Consing. Hi! Buta kayo na pang YouTube, pang ano pa rin pa. Gandang gabi, Hello! magandang umaga. Welcome to my channel. Yan. Uy, sakto yan. Welcome to my channel. But kasi sa YouTube, sa podcast, hindi uso yung welcome to my podcast, welcome to my podcast na ganyan eh. Ako, ang intro lang namin dito for the longest time, yung welcome everyone sa Machong Chismisan eh. Kayo ba sa stand-up, may mga parang catchphrases ba kayo doon o wala? Usually pag ako nagsa-start ng set, sasabihin ko lang, hello, good evening, ako si Juan Paulo. Hindi ganun to, no? Ako si Juan Paulo. Tas, yun lang actually. Ako pag show, madalas palakpakan nyo ng sarili nyo, pinili nyo ang comedy tonight. So yun, papalakpak sila. Pero sige, kung sakaling mag-YouTube kayo, pre, anong tingin yung catchphrase nyo? Or anong tawag nyo sa mga listeners nyo? Ako, syempre, Camacho yung mga tawag sa mga nakikinig sa akin or mga nanonood. Pag nag-YouTube kayo, anong ipapangalan nyo? Magandang ano yan, Bobonatics. Bobonatics. Ikaw, Juan Paulo, may naisip ka? Hello mga kapandak. Hindi ko naman labo nun. Specific lang yung content ng channel ko, yung mga Bradford shoes, mga ganun, hindi ko alam eh. Parang mga review lang. Meron akong YouTube channel, hanapin nyo yung meron. Hindi, iba to. Ginawa ko siya nung pandemic. Ang title niya, BBC. Boring BBC. Ano yun? Boring channel. Tapos yung mga ina-upload ko lang doon, electric pan na umaandar. Record mo lang. Mga ano yun. Tapos sky, mga 10 minutes na kalangitan, gano'n, gumagalaw yung mga ulap. Boring lang ng mga video. Gano'n lang. Pwede pang background ang tanong may nanonood. Ako. Yan mo nga yung link dito, Chan. Yung mga pwedeng pang background sa I-promote natin dito. Tingnan natin kung may power yung Machong Chismisan. Anong pangalan? BBC, Boring channel. Boring channel. Sa mga bangko, di ba? Ang next kong i-upload dyan yung kumukulong tubig eh. Hindi pa kasi kumukulo. Boring channel, no? Hindi ko makita ang meron Boring channel. Nabura na yata yung BBC mo eh. Hindi, meron pa yun. The Boring Channel, yung nagbubutas ata yan eh. Ang ganda ng content no, no? Tapos tinutumbay mo yung mga yung mga gumagasta ng malaki. Tapos tingnan nyo na lang yung social media ni Chan Chan. Di lumalabas eh. Ipopost niyo sa Chan Chan. Chan Chan, saka ba nila pwede i-follow? Saka saan mo ipopost yung na yan? Yung channel na yan. Follow nyo ako sa pages ko na lang. Tapos i-share ko doon yung Boring Channel. Buhayan natin. Ayan, speaking of YouTube. Kasi doon sa last episode natin, nakailang ulit si Chan Chan sabihin doon na pag umuwi siya, nagbubukas na lang siyang TV sa YouTube. Saka ako rin, Juan Paulo. Matik yan. Yung TV ko dito sa bahay wala nang antena. Same. Ikaw ba, Chan Chan, yung TV mo may antena pa? Wala na. Direktang na to. YouTube, Amazon, HBO, ganun. This year lang kami nagpaputol ng cable. Internet na lang talaga. Bukod sa pangit. Ako naman parang more than 8 years na rin ako nagpaputol ng cable. Tapos nun, yun nga, puro streaming na lang ako nun. Chromecast. Nung una nagsimula ako, Chromecast pa eh. Tapos nung medyo nakaangat-angat ako sa buhay, bili na ako ng Apple TV box. Meron ka na? Hindi, Smart TV lang yung Android TV. More on Android ako eh. Tapos, yun nga, ang bumubuhay na lang talaga sa akin ngayon eh, YouTube. Kayo ba ganun din? YouTube na lang din kayo? YouTube. Kasi siya pagka may specific akong panonoorin na nasa Netflix or nanonood ako doon. Pero pag yung random lang na, siguro yan na yung katumbas ngayon ng yung lipat-lipat ka lang ng channel. Channel surfing na yan. Ito, lipat-lipat ka lang. Kasi naranasan ko pag nagta-travel din ako. Putang ina, di ko talaga matagalan yung yung cable. Parang, commercial na naman.
Oo. Nakakabwisit. Oo. O kaya yung Kaya, pag HBO, sa gitna na ayan. ng pelikula, di ba parang, Oo. hindi Tsaka ko. naka-premium ako sa YouTube kayo. Uy, Oo, ay, hindi. naka-premium din ako. Hindi ko Alam mo, kaya. life-changing, Makoy. Life-changing. 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 Kasi, Seryoso? hindi, may reason si Chanchan kung bakit naka-premium siya sa Kasi YouTube. may yung anak ko na babad trip pag commercial. Tsaka halimbawa, pipiliin niya si Peppa Pig, tapos lalabas si Pacquiao. Siya, pipi, pipi, pipi. Diba? Di ba? So parang hindi Nakakabwisit naman eh. na-fit sa ibang bata. Ako, Hmm. ang reason kung bakit naka-premium, kasi wala akong patience eh. So, parang, totoo din, totoo. Parang life-changing nga. Pag nag-play ka na YouTube, di ba kunyari manood ka ng documentary, Oh. nasa momentum na, nag-iiba na yung storya, may hype na, tapos biglang lalabas yun nga, si Pacquiao o si ng Unipac, ganun. Parang Hmm. mawawala ka sa mood eh, di ba? Ano Parang, nga yung joke ni Pacquiao? Eh di, tipaklong, mga ganun. tipaklo! Pag Di, pero ano mura lang naman, Tsaka pwede. ano yun, kahit i-off mo yung phone mo, may Oo, audio. magpe-play. So, pwede ka rin mag-music doon. Yung mga Kunyari wala sa sa Actually, kotse, Spotify. yan. actually may cheat code ako. Sa cellphone, meron akong Vans. Yun yung Ad blocker. YouTube app na parehas ng premium. Ah. Pinatay mo yung phone mo, magpe-play Meron pa rin pala. siya. Wala Pero may nang ads and wala nang everything. ads. Walang ads. Vanced. 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 Advanced. Tapos, sa TV, yun ang may ads ako kasi hindi ko pwedeng kabitan ng kung ano-ano yung TV eh. Pero magkano bayad sa YouTube Premium? Ano nga ba? 120, 130 lang per month. Tama ba? Yung sa akin, 239 kasi family account siya. Ah, Oo, parang tingnan ko nga. Hanggang 5 device. kukonsider Oo, ko yan. mura siya. Kukonsider Kasi ko yan. magkano lang ba ang kunyari yung mga ibang Netflix, mga nasa 500 plus yan eh. Ito Eh, YouTube na to. Kung mas babad ka dun, mas sulit siya. yung Parang, Netflix ko, cheat code ko, family account din eh. Tapos binenta ko isa-isa. di ba mahigpit na Seryoso. ngayon? Mahigpit na Hindi, ngayon. meron kaming common yung email. Meron kaming common Yun yung email. nga. Kunwari, ito yung pangalan ng account. Doon. Tapos pag lumabas na yung symbol sa Netflix na kailangan mong i-register, login lang sila doon sa Netflix account. Tsaka ano naman yun eh. Pwede mo nang lagyan ng PIN code kada Oh. member. Pada Oo. member. Para Pero kasi yung YouTube pero yung dito. sinabi mo Chan na naka-family account, paano yun kung iba-iba kayo iba-iba kayo ng Gmail account? Isasama mo doon o isang Gmail Ah, account lang gagamitin nyo? hindi. Magkakaibang 5 Gmail account yun. Meron yung anak ko, may sarili, yung asawa ko, ganun. So, ganun siya. Iba siya. Yung algorithm namin, magkakaiba. Ayun, mukhang i-consider ko na nga yan Parang dahil Netflix. nga dyan sa sinabi. At Pero yun premium. nga, speaking, ano yung mga pinapanood nyo sa YouTube? Na, para naman, ako kasi, nababatrip ako recently, parang, gasgas ko na lahat nung timeline ko, lahat nung nandun sa timeline ko, napanood ko na. Naranasan nyo na rin ba yun? Na parang, putang na, ang daming Ulit na. content sa YouTube, pero wala kang mapanood. Nararanasan nyo rin ba yun? Wala Oo, nang kasi bago. Parang yung ganun. subscription mo, na naubos mo na. Parang ganun. Oo. Oo, parang ganun. Pero kayo, ano yung mga tipong sinasubscribe nyo na baka mamaya ako makapanood ako ng bago dahil dyan? Batuhan na lang tayo ng mga channel na pinapanood natin. Ako recently, hanapin mo si Never Too Small. Ano yan, interior design architecture na channel. So nagpi-feature sila ng mga kondo, bahay na hindi ganun Pinoy yan? kalakihan. Never Too Small. Ay, Tapos yan, nakita ko Pinoy? yun. Meron, Pinoy ba yun? hindi, international siya eh. Pero Hmm. nag-feature din sila ng mga bahay dito sa Pilipinas. May So, nakita ko yung sa Japan eh. Yung, Walang bubong. yung walang bubong. Wala ba pong sa gitna? Ganda Pero ang niya. galing ng design, no? Yan. So parang magkakaroon kayo Ngayon ko ng lang idea. narinig yan. Maganda yan kasi lalo na ngayon uso yung mga nagre-rent or nakatira sa condo tapos parang nalilimitahan yung design nila kasi parang ang liit nito eh. Pero pag nanood ka dun, makakakuha ka ng mga idea na pwede pala yung mga ganitong cabinet. Yan, mga ganyan. O kaya ganitong arrangement. Kasi ano siya eh, para siyang kabaliktaran ng mga YouTube channel na nagpe-flex ng mansion. Ito malaki yung mansion ko, ganyan. Ito maganda to. Para tong Kumbaga, mansion malapit sa katupa. binibigyan ka ng ideas kung paano mo mamamaximize yung small space mo. Sakto sa Pinas Oo. yan. Oo, mga ganun. Pagandahin ng lungga. Parang ganun at YouTube channel. Pero maganda to, maganda, makakatalino. Tapos relax lang sila mag-present. Parang feature lang. So, tas worldwide. Minsan, nagre-renovate sila ng mga, kunyari, lumang building. Kunyari, World War II pa yung building sa ibang bansa. Tapos, napapaganda nila yung loob.
In fairness, Ah, ang dami niyang subscriber, oo, 2.74 yan. million. Yan yung Tapos mga recent ang average view niya nasa 800,000 yung mga nasa daang yan. libo. Magaling Never too malakas. small. Hanapin yan. Ikaw, Chan, bukod sa Oh, pinapanood mo. ikaw Chan, ano nga? Ano yung sa'yo? Siyempre, andyan yung flip top. Ay, Yan. flip top. Tinawid ako niyan, pre. Tinawid Lalo ako ng ngayon, may starting ng resurgence. career ko. May resurgence yung flip top ngayon. 'Di ba? Parang nagkaroon sila ng okay, Laban. diyan na sila, medyo nag-plateau. Oo. Ngayon, umaangat sila ulit eh. Na Saka, yung para may kalaban na rin kasi sila. meron ba? Dalawa na yung battle rap. Yung pangil sa pangil. Meron Di ng ba pangil flip sa top yun? pangil. Hindi, iba yung ibang Ibang ito brand yun. ang may-ari nung grupo ng pangil sa pangil, si King Badger yung sa yung sa XB. Gumawa siya Saka sarili. grupo sila na pati yung tropa ng Team Payaman dati si na gumagawa ng music video ng X Battalion, yun yung videographer nila. So kung mapapanood mo yung pangil sa pangil, medyo mabangis yung videography nun. Dahil Yan, nga para sa mga initiated sa flip top, ito, magka-come out clean na ako. Hindi talaga ako nanonood ng flip top. Puta, bakit? Aware ako na meron. Alam ko sila. Kilala ko yung, alam ko yung inabuta ko pa si Abra Looney pa yung Tandem Shady. Luma na yun. After nun, wala na. So kung babalik ako manood ng flip top, itong Resurgence, sino ang mga papanoorin kong battle? Kasi na yan, sila GL, C9. Yan. Tapos M-Site veteran na rin pero recently siya, yun nag-resurgence siya. Yan, hanapin natin. Ako kasi solid ko eh. Ay, ikaw, Chan, sino ang pinaka-paborito mo sa flip top? Kung kunwari kukuha ka ng pinakamalakas na battle MC mo doon, sinong pambato mo? Para sa akin, Smuglass eh. Smuglass ka. Ako meron kasing humor, may angas, tas yung flow. Yung flow niya. Sarap siya pakinggan. Mabilis. At saka parang lang siya, yun ba yung si Smuglass, yung hindi lang siya basta parang, iba kasi parang balagtasan na lang walang flow nga. Tapos makabitaw lang ng line. Si Smuglass parang sinulat pa rin na hip-hop rap pa. Ako pre, pangmalakasan ko, prime na balakid. Balakid. Ewan ko kung kilala mo. Ikaw kasi hindi ka masyado fan. Kilala ko to, yun yung BLKD lang. BLKD pre, walang consonants. Pero puta pre, ang lupit magsulat. Black. Ano yan eh? Taga-UP. Malakas magsulat yan. Madalas nga lang siya makalimot. Mag-choke, medyo kailangan niya ng Memo Plus Gold. Dapat pre siyang sponsoran ng Memo Plus Gold, tapos lahat ng battle niya puta malalakas na after nung sponsorship niya. Yun backup niya si Kuya Kim. Tapos pagka may ahas para masindak yung kalaban. Putang ina, may ahas ang putang ina. O kaya magti-trivia siya in between para Ako ang pinaka-paborito kong YouTube channel ngayon yung boring channel. Tangina, Chan, kanina ko pa hinahanap yung boring channel. Listil mo yata kami. Isasend ko yung link. May naisip na akong bagong i-upload yung nagpupuno ng toilet tank. Ganyan. Ay, bubuksan mo. Kasi hintayin mo lang wala nang bukasan, pre. Lalagyan niya ng GoPro sa loob. Pagka-flash mo, putang ganda nun. Sa loob, no? Oo nga, no? Pero ako meron ako pinapanood, Papa Pau. Sino to? Puta, hanggang ngayon trip ko pa rin yan. Yan yung pre. Mga sumusunod dun sa mga traffic enforcer ng Quezon City. Tapos parang si Gadget Addict ba to? Parang si Gadget Addict, pero ang ginagawa niya, sumasama siya dun sa dati sa clearing. Sumasali siya sa clearing sa Maynila. Kaya lang, nagkaroon siya ng trouble doon. Napaaway siya doon sa ibang vlogger doon. So lumipat siya ng Quezon City. Ang sinasamahan niya ngayon, yung mga nagka-clamping sa Quezon City saka nag-towing. Puta pre, ewan ko. May dinadalang sa akin satisfaction sa akin na putang ina ka, lalo na pag kupal yung inuhuli. Tawag dyan yung Schadenfreude. Yes, happiness in the misfortune of others. Schadenfreude yata yun. Patanga. German term yun no? Yan. Hilig ng Pinoy natin dyan yung mga namamahiyang YouTube channel ng tanga, ganun. So, yung di ba, ganun yung sa Gadget Addict, di ba? Yung mga pumapasok sa bus lane.
Ay, Oo. oo. Si Oo, Gadget yan. Addict nag-concentrate ngayon, bus lane yung content niya ngayon. Puta siya Oo. lang yung isang nagko-content sa loob ng bus Nakikita ko lane. yan. Pag dumadaan ako sa EDSA, may nakaganon sa may Guadalupe. No? Tapos Oo. balot na balot siya. Si Gadget Addict to ah. Nakakatawa kasi yun, yung mga motor na nandun, tapos Oo, biglang tapos liligaw. bigla Aliligo, tapos Tapos paparahin sila. dulong-dulo sila, dulong-dulo, nahuhuli pa rin sila. Pero ano OG Gadget Addict fan ako. Nung literal na Gadget Addict pa siya, nanunood na talaga ako kay Gadget Addict. Puta, ang ginagawa niya nun, puta, yung mga aparato ng CDR King, binabaklas niya. Kaya ba siya Gadget Hmm. Addict? Oo, pre. Tapos, meron siya dati, kaaway niya yata, Firefly. Yung Firefly. Ay, Firefly Banda? na brand. Hindi, Firefly na band na ano, nagbebenta ng electronics. Yung mga, Yung puta, buy one take banda one ang na puta. banda. Hindi. May Yung Firefly buy ba na one take banda? one. Ano ba? Hindi, kanta pala yun. Ay, Puta. Owl City. Owl City. Hindi, pero pare, nagkaroon siya ng kaaway dati, Firefly. Kasi yung Firefly, meron silang binibentang rechargeable lamp yata yun. Yun yun Hmm. sa hardware. O tapos, mali yung advertisement nila dun sa capacity ng baterya. Kinall out niya talaga. Nagde-debunk siya, parang Oo, gano'n. nagde-debunk siya. Tapos yung extension na mahaba na bakal, yung Panther ba yung brand nun? Yung may fuse. Pangit pala design nun, pre. Tayo, gandang-ganda tayo dahil akala natin matibay yun. Pangit daw ang design nun, sabi ni Gadget Kaya pala Addict. siya Gadget Addict. Akala ko, ano Oo. lang siya no? Oo. Tapos dati tinitest speed pa niya yung mga globe sticks. Yung mga tatandaan mo yung old school yung pag kailangan mong internet sa laptop mo, ikasaksak mo yung parang USB. Anong tawag doon? Globe tattoo. Mga Globe ganyan. Tattoo yan. Smart bro. Mga ganyan. Ini-speed test niya dati lahat yun, pre. Ano, naalala ko yung Globe Tattoo. Nanood ako ng flip top na HD. Ubus eh. Parang may- kasabi pa lang ni Enigma na sa kaliwa. Wala na. Nakatapos ako isang laban. Ubus, ano kasi, naka-unli siya, pero may data cap. Oo, tapos babagal na siya. 1 gig lang yung data cap niya. Throttle. O mawawala. Pag in-HD mo yung flip top, 40 minutes video, 800 MB na yun, konti na lang, data cap ka na. Naalala mo dati, Chan, unang labas ng flip top, bawat round, isang part. Part 1, part 2. Dati ganun no, kasi hindi pa pwede mahaba sa YouTube dati, 10 minutes lang yung max upload sa YouTube dati. Bawat round dati, isang part yun. Ganun dati yung flip Ganun top. pala. Both sa YouTube chat. Ay, uso ngayon, travel videos. May mga go-to travel videos ba kayo o kaya YouTuber na nagta-travel? Meron ako si, pangalan nito, Jimmy Kim. Ano pangalan nun? Social yung mga pinapanood ni Chan. Jimmy Kimmel. Hindi, ano pangalan nun? Jimmy Kim. Oo, 561 na panoorin natin. Ano yan? Korean yan. Tapos, nagta-travel siya sa iba't ibang bansa. Tinitikman niya. Yung culture basically, hindi lang siya sa food eh. Bawa, meron siyang Japan series. Buti tinapos mo yung sentence mo. Dito, totoo. Meron siyang Japan series. Tapos, kumuha siya, tinry niya yung Girlfriend for Rent. Yun, binlag niya yun. Japan. Oo. Parang may, like, 20K magde-date kayo, may holding hands. Wala yata may happy ending ba yun? Walang happy ending yung Japanese for rent no? Yung wala. For rent, wala. Girlfriend experience lang talaga. Date kayo, kain, tas kwento-kwentuhan, yan. Holding hands, yan. May settings pa yan, may menu. Anong klaseng gusto mo? Yung clingy? Yung hindi? Ganun eh. May yung kinuha niya yung number 1 eh. Yung top most yung parang kumbaga most requested na mabenta. Pinakalaspag ganun. Tangina shota ng bayan. Shota ng bayan. Gago ni Warba. Tsaka mga maliban doon pagkain. Hindi, tsaka basta kung ano yung Jimmy Kim. Kung ano yung kakaiba sa lugar. Nag-Philippines na rin siya eh. Mga Philippine street food nakita ko nga dito. Dahil ba pogi siya, tsaka batak, Chan kaya. Puta, batak nga to. Parang lang. MMA fighter, parang football player ng Korea eh. Ganyan eh. No? Pero gwapo. Gwapo, no. Nag-ano lang sa akin kasi nga, 'di ba, pares kami ng wife ko na nagja-Japan before. So, nostalgic. Pag nagre-reminisce kami. Isa pang gusto ko rin nagta-travel na pagkain. Si Pops Chewy. Yan, lagi ko binabalik. Okay din siya. Tara.
Yan, ano. Tsaka nakaka-travel na siya sa iba't ibang bansa. May Dati budget, may kasi, budget si Chewy Show ngayon. dati, Bumabudget na siya ngayon, ha? binondo. Ngayon, nag-India siya. Ingit na ingit ako doon. Nag-India siya, no, no. Tinikman Parang niya lahat na parang nandun. di ako mainggit mag-India. Di Nakakatakot ba? yung pagkain dun eh. Oo, lahat, lahat nung ano eh. Nagkasakit siya? Meron siyang video after nung India series niya, nag-upload siya, diniscuss niya yung cost kung magkano pumunta India, kung magkano, tsaka kung nagkasakit nga ba talaga siya. Parang kalimutan ko na kung nagtae ba talaga siya or hindi. Parang ganun. Actually, na-meet ko yung si Chewy Sa noong Cool Pals anniversary. event eh. Oo, nandun Oo. mabait eh. Si Hindi Pops Chu. nag-reply eh. Incognito lang siya doon. Incognito si Pops Chu. Yan yung mga pinupuntahan kong travel. Tanginan, nahihiya naman ako sa mga pinapanood nyo sa social. Putang, pinapanood ko ngayon pre, yung Diwata series eh. Yung mga vlogger na nanggagatas kay Diwata. Diwata? Oo, Actually, wala putang pa rin ako ina. napapanood miski isa. Kahit sino na Hindi, pupunta kay Diwata. hindi ko rin Wala lang. pinapanood yun. Ano ba ngayon? Mainit Na-curious pa rin lang ako siya. eh. Hindi na Mainit pa rin kasing siya. init nung dati. Kasi, syempre, iba talaga yung init niya nung kaputukan niya, pipila ng 3 oras. Pero madami pa rin kumakain. Tapos, ang napansin ko lang, may yung mga vlogger, medyo nabawasan na rin yung nagpupunta Sakto. sa kanya. Tapos yung iba naman, nagpunta na doon sa other side, nininegative na si Si Diwata. Kasi Diwata. parang nagsawa na siguro doon sa regular content. Ibang side naman ni Diwata, parang sinasabi, ito, pangit na si Diwata, may ipis sa pagkain ni Diwata, ganun yung mga... May hack kasi si Diwata eh. Pag bumababa na yung content niya, pwede siya magpabugbog uli. Ay puta, oo nga, no? Papaawa siya uli, di ba? Ay, na maganda nga yun. Kasi ngayon, si Diwata, nagkaroon na siya ng official account niya. Oo. Diwata para Kumbaga, kasi sa dami nung nagpa-vlog sa kanya, naisip niya siguro, puta ako na lang yung gagawa ng sarili kong content. Talagang Tas ang ginagawa niya, siguro dahil napapansin niyang medyo hindi na siya ganun kabango dati. Nagpapakain siya sa labas, nagpapa-burger siya. Parang self promotion na. Yun yung Kayo, sino pa iba? Bukod sa dun sa playlist niyo diyan. Sino pang mga nasa playlist niyo? Oo. Local dito. Yun lang kasi yung algorithm ko eh. Kain, pagkain, Sige, ganito. Magsasabi ako ng category. category. Sige. Tapos sasabihin nyo kung sino yung go-to nyo pagdating sa Sige. ganun. Yan. Oo. Sige. Ano yan? Doon muna tayo sa lifestyle. Oh, lifestyle papasok diyan. Ako, Kong TV. Yung normal na Kong TV lover pa rin ako eh. Kung TV. Oh, fan pa Ako, rin ako ni Kong Kung TV kahit TV. na medyo negative siya lately Ngayon, dahil doon sa pag-collab niya kila Bilyar. Oo nga no. Ako yung Na-negative sila doon eh. yan, yung pre-pandemic kong TV, yung di pa siya ganun kaano. Yung may episode akong favorite nun eh, yung nagmumotor siya kasama si Juniboy, yung minamanmanan, di ba Yung pumunta minamanman niya si B. Oo, tapos Ahente ending siya ng napunta silang Tagaytay kasama nila si Coco Martin, yun ba yun? Parang O di iba ko alam pa? eh. Hindi, parang di pa super. Putok na si Kong nito, pero yung ano pa Wala pa lang sa siya, level na parang, yun. Hindi pa wala siya pa siya. celebrity. Hindi pa siya payaman. Yung talagang content lang. Meron Oo. siyang episode doon na susunduin niya si B sa, di ba, ahente siya ng kotse Sa dati. Makati. Yun, yung minamanmanan lang. Yung Yan yung may mga pinapat kong Kong dati. Yan, ano pa ba? Ako nakapanood ako niyan, pre, parang ilang libo pa lang yung followers niya. Yung inutusan pa siya ng nanay niya mamalengke, tapos pinapag-ayos pa siya ng antena sa bubong. Ganong level pa na, ganun pa siya kahirap nun. Nung pre-pandemic, si Lloyd Cadena, pinapanood ko yan dati. Lloyd Tontuwa ako Cadena sa rin. kanila. Yan, Sayang si Lloyd, no? Na deads. bakla No. ng taon yan. Oo. Nakakatuwa siya. Yan, sila Will. Yan, Will Dasovich. Sorry. Speaking of Lloyd Cadena, nagkaroon ako ng resurgence recently. Lumabas sa timeline ko yung mga bakla ng taon. Malalaki na sila ngayon. Puta pre, nakakatuwa lang kasi, di ba from dati, mga walang pera. Hindi sila super yaman pero nakapagpatayo na ng bahay yung tatlo. Yung tatlo, as in, yung isa pare mayaman na, yung Jessica Absalon. May ano na. Yung pangalan. Pare, fan ako niyan. Bakla ng taon. Pare, yung isa sa kanya, pare, may mga franchise na siya ng, sangyupan. Talaga? Tapos nasa US tour siya ngayon. Ganun siya kayaman, pre. Dati nagre-review lang sila ng kasama si Lloyd, di ba? Yung Ang Bentilog. tsaka yung Angel's Burger versus Big Burger, ganyan. Mayaman na, mas mayaman pa kila Lloyd ngayon yung Jessica Absalon na isa sa mga YouTuber. Lalaki siya? Lalaki din siya pero nagkataon na medyo tunog babae yung pangalan niya.
Jessica Absalon. Ay, Oh. oo nga, no. Wala Oh. na siya ngayon. Yan si Lloyd. Oh. Ikaw, Chan, sino Lifestyle. pang pinapanood mo, Chan? Big Boy Cheng. Yan. Puta, Big Boy Cheng. Fan ka ni... Mahilig ka sa sapatos o ano? Oh, sneakers. Yan. Medyo mahina na lang ngayon yung sneakers eh. Dati putok na putok eh. Yung, lalo nung pandemic. Pati si Julius Babaw, nag-sneakerhead content yun eh. Oo, nag-switch na siya ngayon eh. Ano na eh, Bold Star content siya ngayon. Yung mga ex-Bold Star yung mga Oo, puta, sinunod-sunod niya yung mga ex-Bold Star. Oh. Pero nakakatawa. Nakakatawa. Mahilig ako sa ganun eh. Hindi sa bold yung yung mga lumang artista. Yan, mahilig ako sa ganun, lumang artista. Ita Astals ba? Na-interview na niya? Oo, Sita Astals pre na interview niya. Medyo may tama pa rin eh. Pero tingin ko kay Sita, hindi siya ata nag-discover, siya ata nakahanap kay Sita Astals. Oo. Si Sita Astals kasi pre, parang may siya, schizophrenia. Ang problema niya pre, hindi niya na-maintain yung gamot niya. Kaya sumpong-sumpong. Nagkonsehal to sa Maynila eh, di ba? Pari, muntik na maging vice mayor yan. Nandun siya sa level na yun, kasabay niyang tumakbo si Isko ng vice mayor. Tapos natalo siya ni Isko. Tapos yun na yung downfall niya. Doon na lumabas yung mga sakit niya kasi nga naubos pera niya. Pala YouTube channel din. Pero nakakatuwa yung ginagawa ng Home Along the Realist ngayon, magre-reunion daw sila. Yan si Chan. Actually, matagal na yun na parang last year pa yun na shoot. So, yung mga ginagawa nila ngayon, mga promotions na lang yun. Ano ba? TV show ba o hindi pala na-shoot, pero last year pa nila na conceptualize. Series. Di ko sure kung series o o pero film. pare, ang galing ng pag-hype nila kasi ako, hype ako ngayon eh. Parang gusto ko na mapanood eh. Lalo na nitong recently. Yun nga, kasama nila si Sita Astals tapos yung mga secretary niya doon sa opisina, pinagkumpleto na sila. As in, wala na si si Bernardo, si Dolphy. Yung mga sunog baga ba? Kadamihan daw doon, deads na eh. Deads na rin, Kasi may pa naman, may resurgence sa mga reels yung mga lumang Home Along. Tsaka Okay Fine Whatever. Yung tsaka Okay Doc. Yan. Ang madami pre sa timeline ko yung lagot ka. Putang ina. Lagot ka. Yung pinuputol-putol. Di ba ang daming funny segments ng lagot ka dati? Pinuputol talaga nila. Oo. Yung mga unscripted ni Babalu. Yung mga nila, yung inside joke, mga ganyan. Tanginang. Favorite ko yung nire-replay yung anong palabas yun? Yung si Aga Mulak, si Bayani Agbayani. Okay fine yun. Every episode, di ba, magkukwentuhan sila sa bubong. Tapos si Edu Manzano, minsan may epal. Yan. YouTube channel na ano pa ba? Lifestyle. Ito, parang on brand lang. Hanapin niyo yung ANC, yung executive class. ANC? ANC, executive. Si Carlos Pangmayaman na naman yan. Ito si Juan Paulo, binabato tayo ng mga alta. Si Carlos Celdran yan na nagre-review siya ng mga bagay na hindi natin maaatim. Teka, ANC, tapos anong pangalan? Executive class. Kasi nostalgic tagal na nito, wala na si Carlos Celdran eh. Hindi pala Carlos Celdran, David. Tama ba? David Celdran. Patay na pala yung Carlos Celdran, yung pala yung sa Intramuros. David Celdran, yung dating host ng Battle of the Brains. Ganyan na siya ngayon. Ito, nakakita nga ako mukhang mukhang interesting nga to nagta-travel siya sa Barcelona, parang ganyan lang. Tapos review ng mga bagay-bagay. Pangino yung mga nararating mo sa internet, Juan Paulo, sa akin kanal na kanal, ikaw nakakarating ka dito sa mga balik natin sa kanal. Meron ako dating pinapalo si Paulo Tomenes. Ay, puta, idol yan. Okay, boy. Pre, walang steer. Nasimulan ko yan, 300 followers siya, yung nasunog pa yung bahay niya. Yun. Tapos meron pa na-hack pa yung account niya. Nag-start siya sa bagong account eh. Pupunta sa mga sneakers pero ukay, galing na. Mga hanap tayo pa rin ng mga sapatos na mas di tataas sa 1,000 piso. Yumaman yan eh. Hindi naman mayaman na mayaman pero naangat niya yung buhay niya. Naangat niya. Kasi sneakers niya ngayon mamahal na eh. Saka may pwesto na siya sa Green Hills.
May pwesto na siya sa Kanya Green Hills. Unbox? Meron ba siyang pwesto doon sa Unbox? Hindi ko alam kung Unbox yung pangalan eh. Hindi ko alam kung social lang siya doon or ano eh. Pero nagpa-podcast pa nga siya doon sa pwesto nila sa Green Hills. Alam Tas niyo, matagal na akong di nakakanood nito kay Paolo Tomenes. Pero may point na inisip ko, baka planted na yung mga ibang sapatos na napupuntahan niya, ganun. Tapos parang, uy, rare, ganun. Pero, ano, minsan advanced. kasi nasa pag-hype niya lang eh. Tas meron siyang Oo. parte ng buhay niya na nakipag-tie up na siya doon sa isang tindahan na pag magbubukas ng sako, andun siya. First Andun dip. siya sa likod. Andun Parang siya sa first likod. dip. Or First second dip floor siya. pa nga ata Oo, yun eh. first dip siya, pre. Kaya putang ina. Makikita mo talaga lahat ng magaganda. Pero ang lupit nung ukayan na yun ha. Kasi O yan, no? nililinis nila, nilalaban nila talaga yung mga sapatos bago i-ano eh. Bago Ibenta, no? ibenta eh. Tapos nakatali-tali na. Try nyo yan guys, Paulo Tomenes. Paolo Tomenes. Magaling yan, magaling yan, magaling yan. Oh, yan yung totoong hustle ng ano, gumawa ng sariling brand, ng sariling content Oh, ng bago. ang pangalan ng cleaning solution niya, pre? Meron ba siya? Meron siyang cleaning solution eh. Ano nga ba to? Sa dulo Paolo ng dila Tomenes ko. show Ba yun? cleanan. Hindi. Pangalan na ito. Lagi niyang pinopromote. Shoe Express. Yan. Shoe Express. Oh, Yan, diba? nakita ko Shoe Hindi, Express. alam mo kung sino pa nakatulong sa kanya para yumaman? Dumikit kasi yan kila Big Boy Cheng sa kay ano Yun eh. nga. Sino pa yung kay isa pang mataba na mahilig sa sapatos? Si Carlo Ople. Yun, si Carlo Carlo Opre. Ople. Oh, Si si 7 to 1. malamang naturuan siya na. Pero si Carlo Opre parang nawala sa sirkulasyon. Parang ano na siya eh. Pataas na siya sa ano eh. Corporate kasi siya eh. Nag-resign siya, di ba? Tapos nagbinuo niya yung Project 7 to 1, ganyan. Tsaka yung content niya kasi, yung pinaka-mantra niya 7 to 1, hindi naman, nagkataon lang na dumala siya sa sneakers kasi yun yung uso nung pandemic. Pero basically, technical to eh. Yung hassle eh. Yung pati financial, ano niya eh, nakocover. Tsaka tech guy to dati, di ba? Actually, oo, yan I was about to say. Kasama namin yan dati dun sa New Media Factory. Sila yung technical na podcast dati, kasama niya si Alora Guerrero. Kaya natutuwa ako na sumikat yan eh. Kumbaga nung nag-switch siya, yun nga, naging sneakers, tas mga laruan. Tech channel, ano mga go-to, yung mga nagre-review nyo na YouTube channel ng mga kahit laptop, cellphone, ganyan. Si MKBHD, di ba? Pinapanood nyo pa si Marquez. Ako, nakikita ko yun. Yung maitim yun, di ba? Oo, yung nagre-review ng mga laking channel nun eh. Locally, si Mary Bautista. Yan. Sumikat yun eh. Ay, naalala ko yung si Mary Bautista. Fresh pa yan dati. Bakit ano nangyari? Medyo, ewan ko, siguro sa tagal niya na nagwa-vlog, parang hindi na siya, parang naging, na siya, yung, mas naging mature, sige, yun yung safe word eh. Mas naging mature na itsura niya. Nagka-disposable money siya, kaya masarap na siguro. Ay, oo. Yun ang totoo naman, pare, pag mayaman ka na, pre. Pero pare, di ba kasalanan yun? Pag mayaman ka, tas medyo nagnega itsura mo. Iba nga sabi nila, pag mayaman ka, tapos pumangit ka, kasalanan sa Diyos yun. Ano nangyari? Bakit sabi mo nag-N-word yung itsura? Nag-mature. Basta nag-iba. Siguro kasama niya kasi with age. nag daw yung itsura. Putang ina ka! Parang umitim siya. Naging si Missy Elliott. Nagago. Hey, it's Stan. It's Ro, Chino, Emil. And along with Ro and ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and syempre as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcast, and wherever you get your podcasts. Pero ako ang huwag niyo ako husgahan kasi ito yung pinaka nababash na tech channel sa lahat eh. Unbox Diaries pa rin eh. Pero kasi nagpupunta ako kasi si Unbox Diaries kasi nababash kasi parang wala siyang ni-review na negative. Kumbaga, sinasabi actually nabubuli tong si Unbox Diaries kasi nga sabi bayad daw lahat ng review nito.
Pero ako kasi, ang habol ko kasi sa kanya, yung hindi more on information eh. More on more on entertainment value ng pagre-review. Kasi medyo, eto nagpa-viral to dati. Sinadya na yung nag-viral dati na nagre-review siya, tapos yung isa sa mga tabs, Pornhub. Ano ba yun? Yung Oo. nag-scroll siya ng Tapos mabilis mabilis tong naman una to. Tapos biglang pag yung alt browser. tab, parang alt tab ng browser, may lumabas na Pornhub, tapos sinara niya ulit bigla. So, Pero ayun. in-upload pa rin niya. Hindi, sinadya niya yun kasi nga, yun, viral. Viral. Sino ba yung yung nagre-review na laging nakanganga? Putang ina, may ganun. Siya yun! Oo. Siya ba yun? Siya yun. Siya. Ayun, ito, tinitignan ko ngayon. Check ko nga. Putang, funny you said it ha. Ngayon nga, tinitignan ko lahat ng nung timeline niya. Puta, nakanganga talaga. Siya nga to. Ay, gago siya nga pala yun. Kasi hindi ko siya pinapanood kasi parang gago yung itsura niya. Pero yun yan, ang gagago. Pero po, tangina yan. Lagi siyang mukhang shock. Diba? Yung mga tech channel. Ayun, tech channel, di ako masyado Ayun, yung sa travel lang pinapanood kong isa pa si Boy First Time. Kilala niyo si Boy First Time? Hindi pa. Hindi. Ang storya niyan, dati siyang editor sa yung first time niya, Tagalog na first time yung spelling Baka, Boy First Time. Oo. Dati siyang, yan yan yung tipong, ang dami niyang evolution sa career niya para maibenta. Talagang kinareer niya talaga YouTube vlogs niya. Nagsimula siya, yun nga, Boy First Time. Magta-try siya ng mga first time items na kung ano-anong gagawin niya. Editor siya dati ng Channel 2. Tapos kung ano-ano na binablog niya. Tapos naging lifestyle siya. Nag-try din siya ng Love Team. Tapos pumutok siya nung nag-motovlog siya. Tapos eventually, naging naging travel vlogger siya ngayon. Camping siya ngayon, di ba? Camping. Tapos, napapakinabangan niya yung kapangyarihan niya bilang editor dati ng Pinoy Big Brother ng Channel 2. Ginagamit niya ngayon sa content niya. So, pag nakikita mo yung editing niya, medyo TV style yung pagkaka-edit. Load nga ako nito, Boy First. Mababatrip ka lang dyan kasi puta minsan drama-drama eh. Yung parang Tikim TV. Tikim TV, di ako fan nun. Para kasi Tikim TV, ang sarap magaling yung cinematics, magaling yung photography, pero biglang sa gitna may mag-iiyakang magkakapamilya. Exactly. Ang kulang ako ang pinaka-komento ko kay Tikim TV. Ang ganda sana, kaya lang wala silang proper storyline, tapos biglang magpapaiyak. Yun lang kuha na nila lahat, cinematography, kuha na nila lahat yung color grading and everything. Yan. Pero yung storya, kung makuha lang silang magandang host or magandang storyline, sobrang ganda nung Tikim TV. Natakam ako doon sa Magic Water na may gulaman sa Ay puta, si nanay. Sa nanay, tapos sabi ko putahan ko to. Tapos naging series na siya. Naging kwento na ng malungkot drama. Si nanay. Pinaalis sa pwesto, sabi ko. Kaya lang alam kasi nila yun ang yun ang patok sa Pinoy yung drama hahanap-hanap. Sino ba yung nagre-review na hindi ko mahanap sa mga subscription ko, pero ang nire-review niya, mga lowest rated. Lowest rated hotel. Tulog siya doon. Si Shanner. Si Shanner. Si Shanner. Yung ba yung yung tenga niya? Yung may tenga. Actually, content doon galing content. Maganda yung content niya, kaya lang hindi original content yun. Meron talagang si Trey Hamza yata yung original na content nun sa US Pero yung Shanner, ang ganda nung delivery niya dito sa Pinas. Tapos part siya ng isang grupo din kasama niya sila Adam Alejo, basta mga batang vlogger na meron silang ginawa sila na yung si Dare si Adam Alejo na nagkaroon ng shotang puti nung nagpunta ng Thailand. Tapos meron silang ngayon, binuo na grupo na parang super group ng mga young vloggers. Pero yun nga yung Shanner, maganda yung content nun yung rating lowest rated hotel, mga ganun. Punta siya sa hotel sa may Cubao ba yun? Tapos parang talagang may surot, tapos may dala siya light. Ang galing nung binlocklight, pumunta rin sila sa mga highest rated Binlocklight nila lahat. Binlocklight nila yung Okada. Sobrang linis. Wala silang nakitang kahit anong dumi. Pero yung sa Cubao, hardcore.
Putang ina. Oo. Tapos yung, Akala mo may gera dun eh. yung breakfast nila yung ano lang, tapsilog, tapos ordering ka. Tapos, ang gandang, tapos ang galinganan. Ito Siya, isa, ano naman siya, sobrang niche na Clawmaster. Hanapin nyo sa YouTube channel. Clawmaster. Ang GLO. ginagawa niya lang, naglalaro siya ng mga claw Napanood ko machine. yan. Oh. Pero kanya yung mga makina, di ba? Hindi. Ano to? Nagtuturo siya ng mga technique. Iba Sino pa yan to? doon sa Ano napanood pangalan ko. nito? Japanese Claw? to Japanese. Claw. C-L-A-W. Tapos madalas pinapaalis na siya nung kasi Kilala lagi siyang na siya. nananalo. Flowmaster. Napanood ko na to. Maganda nga. Ito yung mga tipong mas nakaka-relax panoorin. Hinahack yung arcade. Oo. Hindi, not technically hack. Kumbaga, tuturo niya lang talaga kung ano yung mga magagandang style para manalo. Sa mga Mr. Beast, nanonood kayo? Hindi Oo. nga, hindi masyado. Depende kung napadaan siya, pero hindi ko siya active. Depende rin, hindi ako yung Yung Pag nag-aabang. depende sa upload niya pag mukhang interesting yung Pero hindi ko siya actively hinahanap na. Ano kaya next si Mr. Beast? Ganyan. Tangina pre, napaka-hardcore nung Mr. Beast. Alam na alam niyan laruin yung yung social media. Alam niya kung, kita mo, ang bilis niyang tumaas eh. Tsaka majority ng kinikita ng channels niya, ng videos niya, binabalik niya rin lang para mas malaki mas engrande yung next video. Bumili na nga siya ng island eh. Tapos next video, pinamigay niya yung island. Ang taba sa utak, ang taba ng utak makipag nung Mr. Beast. Pero malala yung 294 million subscribers. Nalampasan niya na ba si PewDiePie? Oo. Nalampasan niya na rin si T-Channel, yung Ay, pati si T-Channel, talo niya na? yung buong India. Talo niya na yun. Sino si T-Channel? Yun yung kalaban ni PewDiePie dati na channel. Para siyang ABS-CBN channel. Ganun. Pero Sila yung mga most followed YouTube channels from before. TV lang to dati. Recently niya lang yun nalampasan, yung T-Channel. Kasi madaming galit kay T-Channel kasi nga hindi sila legit na YouTube channel kasi nga technically yung contents lang. Network sila. Eh. Para ABS. Meron ako si Canadian Lad. Ano yung ginagawa ni Canadian Lad? Teka, Google. Nanonood siya ng mga movies in 0.25 speed. Putang ina. So, halos lahat ng makikita nyo na new details or mga Easter eggs, halos lahat siya yung nakaka-pick up. Kasi nga, frame by frame yung panood niya. Kaya yung sa mga Marvel films, o kaya yung mga John Wick, yung mga John Wick na movements ni John Wick, ganun. Kuha na niya yung mga subtle movements. Putang ina, kaya lang nakakabato yun, 0.25 yung speed. Baka may stuff naman na to. Hindi, pero kahit paano, siya pa rin. Hindi, siya lang yan. Minsan nagsasorry siya, wala siyang upload eh. Kasi, naot siya ng Lord of the Rings 0.25. Haba. Ang haba nun, no? Labo. Ito yung isa sa mga classic para sa akin. Kilala nyo si Angry Video Game Nerd? Hanapin natin. Angry. Puta classic to para sa akin. Ito din yung mga nagtawid sa akin dati nung nagsisimula pa lang ako magtrabaho. Sobrang tagal na nitong channel na to. Ang ginagawa niya, naglalaro siya pre nung mga lumang laro sa SNES, saka sa Super NES. Ay, sa Super NES, saka sa family computer, sa NES. Miski mas luma pa doon. As in, mga lumang laro talaga. Tapos, syempre, ano pa ba expect mo sa lumang laro, di ba? Pangit yan. Tapos magbi-bitch around lang siya tungkol doon sa, putang inang pangit ng graphics nito or sobrang bobo nito pagkakagawa nito. Pero syempre, may mga game din siya na pinupuri. Sobrang haba nitong series. Nakita mo yung ibang upload niya 15 years ago. Ganun kadami yung... Ito Pre. Tagal na ito. Pag napanood niyan, sobrang hardcore niyan. Isa pang OG sa YouTube pero nawala na yung Epic Mealtime. Ay, oo. Yung grupo. Sauce. Yan, di ba? Yung sauce. Yung gay bacon strips. Gay bacon strips. Epic Mealtime. Wala na? May napanood hindi, meron pa rin nilalabas. Kaya lang, hindi na kasing, pre, isipin mo, Epic Mealtime, 6.76 million followers. Naglabas sila ng content 13 days ago, 5.2 thousand views lang. Na lang. Kasi hindi na sila nang sasalaula ng pagkain. Hindi na nila na yung formula nila. Hindi na nila na upgrade. Nagsawa na yung mga tao kasi paulit-ulit na eh.
Ano pa ba magagawa mo pre para makagawa ng something na ano, Kung punong kauwi gagawa ka sauce mo ng na. nagawa mo na lahat eh. Hindi Kumbaga sila itong channel na nag-evolve. kumbaga itong channel na to kumikita na lang to dun sa mga Residuals. first time viewer na ay puta, magra-rabbit hole ako dito. Ibibinge Papanoorin watch. ko ulit to. Yan, Nakita mo yung dati, mga 10, 13 years ago, 10 million. Saka yun nga, may napanood ako na ano nito na parang um, documentary kung bakit nga bumagsak May Epic Meal Time. yung channel nila. Ito recently lang, hindi kasi, sabi mo matagal na tayo walang local TV. Pero syempre may nire-replay sa YouTube. Recently, nasa algorithm ko ngayon, yung mga cut persons ng Born to be Wild sa Puta GMA. nila, Born to Yung mga be Wild nagre-rescue ng classic. mga baboy damo, mga Oh. ahas. Sabi ko, parang paggabi nagpapaanto ko. Sabi ko, entertaining pa rin pala to, no? Tapos parang yun yan, nagpupunta sa mga barabarangay, nagre-rescue ng baboy damo. Tapos di mo alam, nakalima ka na. Parang ganun siya eh. 5 baboy damo. Yung mga ganun. Ahas. Eto, Ngusam. Nanonood kayong nanonood kayong Tulpo. Ako hindi. Dati. Hindi, mas dati ako nung radyo pa sila eh. Yung Ako hindi ko FM pa. auto pass sa akin pag wala si Tulpo eh. Yung mga bobong Oo. yung mga attorney niya hindi satisfying eh. Mas satisfying pag si Tulpo eh. Parang So, ano syempre- lang yun eh. Pag showtime tas wala si Vice Ganda, hindi ka gaganahan manood. ang ganda. Gandang analogy. Speaking of, noong time show, yung mga lumang problem solving ng Itbulaga. Ay, Yan. oo. So, masarap niya balik-balian. Tapos parang yun nga yung parang sabi ko, talaga dito eh. Parang golden era, golden years ng Yung Itbulaga. yung puro Jose Wally na sugod bahay, puta. Na rabbit hole din ako niyan dati. Parang Marian. ang hirap tanda. Yung mga nandun pa si Marian, yung galit na galit si Marian doon sa isang sa isang anak. Sa Batugan. Oo, kasi kinakawawa yung lola, nagsumbong yung lola. Puta, galit na galit si Marian nun eh. High blood eh. Tsaka yung isa So, pa, yun, nakawan ng nipper sa parlor. Si Ferdinand Ay, di, Federico. yung panalo, pre, yung ni-raid nila yung isang compound. Tapos may nahuli silang nagsusugal sa loob. Meron ba? Oo, puta, kina. Tapos nagkunwari talaga silang pulis na may tali pa sila sa tapos basta alam mo yung style ng pulis na tumatakbo pa isa-isa? Pag na-search nyo yun, para sa akin yun yung sa mga Supreme. ako yung yung nahulog si Jose sa ilog. Ay, oo, yung hulog sa ilog. Nakakatawa kasi doon yung inulit pa eh. Yung Tito hindi ko Senyo. nakita. Ano nangyari Oo. Jose? Hindi ko nakita. Nagpalaglag ulit siya, no? Mga ganun. Naligo siya eh, no? Oo, pinakita rin na naligo siya sa doon. sabon. Oo, tangina. Tapos lahat si Wally. Ayaw eh. Hindi pare, puta, ikaw tatalong ka ba doon? Kadiri. Ang sabi niya nga, ang description niya, mainit daw yung tubig eh. Kadiri. Nakababad sa araw yun. Pre. Puta, maligam-gam yun. Tapos yung mga bahay na yun, pre, doon sila dumudumi. Rekta yun, pre. Puta. Pero Anyways, ito. sinubaybayan nung pandemic, yung Emo's Not Dead. Puta na yun. Emo's Not Nag-start yan, nag-post siya ng felt emo, might delete. Ang video niya, normal na siya tao, ganito na. Tapos pag nakarinig siya ng emo na kanta, bumabalik yung emo days niya. Bigla na siyang naka-eyeliner. Tapos yung girlfriend niya maganda eh, parang ganun. Nagiging emo rin, di naman. Hindi, yun nga yung doon, parang nagugulat yung girlfriend niya. Parang sketch to? Parang sketch. Ganun. Tapos ang dami ng beach. Hanggang ngayon, tapos nagka-cameo na doon yung mga banda, yung mga... Ganun na siya kalaki. Oo, nagka-cameo na yung mga Sum 41, Good Charlotte, yung mga banda dati. Tapos ngayon, may sarili na siyang emo band. Long game. Galing eh. Kotse-kotse. Nanonood ba kayo ng mga ganyan? Syempre walang kamatayang Ramon Bautista vlogs yan. Si Papi. Na-picture ako doon, pre, 2 beses. Oo, makita yung Baguio. Apat yata. Naka-4 na sali na ako doon eh. Naka-4 na sali na ako doon. Kia Pride. Makit kayo sa Baguio. Yung Kia Pride. Sobrang saya. Siyempre, yung kotse mo. Yung kotse ko, Brio. Kumain kayo dyan sa, punta ko nga yan. Pangalan nun, yung kainan dyan. Bypass. Dito sa Edison's. Yan, Masarap doon. Pag naligaw kayo dito sa Bulacan, dadaling ko kayo doon. Ito kahapon, kagabi lang. May si Derek Patrick.
Nagtatanong siya, mahilig sa kotse. Manood na gaanap kami ng mga review kasi may tinitingnan kaming sasakyan. CarView PH. Hanapin niyo yan. Ako, napakaganda niyang CarView PH na Yan yan. yung maraming dede. Hindi. Ang galing sila Putang ina. mag-review ng kotse. Tangin na ka, Juan Pablo, pagka-view ko, puro dede lumabas eh. Hindi, Factual yan. Factual yan. CarView PH. Factual talaga, without the wall. Review yan. Pag kung nagsasawa na kayo kay Lakako Terona, sa Autodeal, sa kay Auto Industria, diyan kayo manood sa CarView PH. Yan, nag-review sila ng kotse diyan. Napanood niyo na yung nagtatanggal ng ingrown? Oo. Nag-ano Sa din ako YouTube? doon. Na Oo. rabbit Pati si hole din Dr. ako doon. Pimple Popper din sa YouTube. Ngayon na marami sa TikTok niyan eh. Hindi, pre. Ano yung, pag nanood ka nung, iba pa rin pre yung ingrown removal kaysa kay Dr. Pimple Popper. Puta, iba na itsura nung paano mga tinatanggalan ng ingrown dito Tapos eh. pag natanggal, parang nakaraos ka din, no? Oo, Parang- pre. Oo, Miski ikaw, yung parang pag masama yung pakiramdam mo, yung masama, yung gusto mo lang gumaan yung loob mo, manood ka lang nung ingrown removal. Diba? Puta, Lagay na mo sa parang- TV yung 60-inch, lagay nyo sa 4K. Ayan no, tapos kuha ka ng Meron naman yung nakakaingit, yung chiropractor. Ay, oo. Oo, tunog yung mga likod. Sino yung sikat na artist sa ABS? Si Francine Diaz. Di ba, Yung nag-chiropractor siya. No comment. Bakit no comment? No comment. Wala pa. Di ko napanood yun. Hindi, nakita ko. Hindi, masarap lang siguro kayo na-chiro. Alam mo, nakakaulol ngayon. Pati aso may Tapusin mo yung chiropractor sentence pa mo. na. Tapusin mo yung sentence mo. Ano yung masarap? Nakakaulol ngayon yung mga aso pala kayo na chiropractor na rin. Oo, putang ina sa loob-loob ko. Anong katunayan na nasarapan yung aso doon? Di ba? Di ba, labo. Teka, hanap tayo sa mga subscription ko dito. Yung mga Ito. mabilisang channel, Watch Mojo, mga comment dun sa Facebook page. Watch Mojo, hinuhugot ko yan, pre. Pag yung hindi talaga ako makatulog, pang pang background noise. Putang inang Watch Mojo yan. Yan actually yung inspiration ng podcast namin ni Mark Yamado tsaka ni Gold before, yung kinig mode. So parang yung watch ginawa naming kinig. Kabaliktaran. Tapos yung mode, kinig mode, 'di ba? Parang mojo lang din siya eh. Ginawa lang namin. Top 10 list din yung sa amin pero podcast format. Okay. Dati. Balita ba? Nakasubscribe ba kayo sa mga balitang channel? Tsaka well-balanced ba? Kunyari, for every ABS, meron kayong ganitong channel. Nahanap ko na yung boring channel. Tangina mo, sa hirap hanapin ng channel mo, more than 30 minutes mong hinanap. Guys, tulungan niyo naman yung boring channel ni Chan Chandler. 11 views na yung electric fan. Yun nga right now, 3 years ago pa, yung patapin natin to. Tangina mo, Chan, 11 minutes na video, boring sky. Parang may natabig lang na GoPro, no? Play natin. Tangina, boring mini pa, 12 minutes. Parang nag-ubos ka lang ng battery sa no? Parang, Isa sa mga nanood dito kasi sinend ko to kay GB Labrador, yung founder ng Comedy Manila. Pinanood niya. Sinend ko sa kanya. Akala niya ata meron akong stand-up video ko, ganyan. Sabi niya, puta, nakakaburat. Sabi niya. Pero tinapos ko. Okay, pero guys, kung nakikinig kayo nito, go to Boring Channel 7757. Abangan nyo yung anong next mo i-upload. Comment nyo dyan, Machong Chismisan brought me here. Yan, yun yan. Mag-subscribe na rin kayo, tapos Machong Chismisan brought sige, me here. pag may nag-comment ng ganun, mag-upload ako lagi. Kumukulong tubig, yun yung promise. Saka yung toilet nga daw, toilet. Tsaka yung toilet tank GoPro. Maglalagay din ako ng, pwede rin natutunaw na yelo, gano'n. Putang ina yan. Natuto yung pintura yan. Yan. Ay putang, naalala ko nga pala. Meron kasi akong yung totoong YouTube channel ko. Andun yung YouTube special ko. Meron doon title Bobo. Hanapin niyo yun. Tapos, may nag-comment. Ang comment niya, ang corny. Sabi niya, ano yun? Teka, sabi niya, mula umpisa pa lang na-cornyan na ako. Baduy. Sabi niya ganun. Tapos ako, hinanap ko yung channel niya. Nabuisit ako eh. Ano bang problema nito? Sino ba to? In-stock mo. Oo. Tapos meron lang siyang isang video Upload, na in-upload. Oo.
Di, syempre, na-curious ako ano ba tong in-upload na? YouTube Shorts lang YouTube Shorts. Pagpanood ko, teka, gusto ko ang mag-describe si Makoy eh. Ang mag-describe si Makoy. Isesend ko yung Dito sa chat. wait. Isesend ko. Ito. Habang sinisend ni Chanchan at hihintay Share. Mag-promote ka muna. Tayo ng show. Ayan, teka, isang-subscribe nyo pa sa YouTube yung Pencil Box Studio, syempre. Ay, Pencil Box yan, Studio. syempre, Di masyado nakakatawa yun. Ayan, Chanchan Kunsing? Nasend ko na, Makoy, yung Saan mo sinend? Yan yung kaisa-isa niyang upload. Ay, puta! Tangina ka! Tangina mo, Chanchan! Discount natin. May sumilip pang Lesson learned yan. Pag may nang-bash sa mga kung ano mang in-upload nyo, may nang-bash, huwag nyo na imbestigahan yung account. Tangina, isa lang yung video naka-upload sa account niya. Pinanood ko YouTube Shorts. Video ng puwet na tumatay. Tangina mo, Chanchan. Hindi ko pa rin sinasaragyo kayo na di mo pa rin. 1 hour yan eh. Ang bad trip pagbaksak doon sa tubig natutunaw. Parang joke nut. Kasi ako nga, hindi ko na toilet bowl. Tapos Ano patayin to? biglang may lumabas na bulbol. Biglang may lumabas na burnik. May burnik. Ay na to. Okay, hanapin na lang. Chanchan, nagkapagtulog na lang ako to. Itong maganda dyan. Hindi nyo makikita yan. Makikita nyo lang yung video na yan pag pinanood yung special ni Chanchan sa YouTube na Bobo. Isa-isahin niyo yung mga comment doon. Tapos Hanapin nyo dun yung nag-comment ang comment niya kasi ay, si Kulas, ang pangalan niya Kulas. Tapos ang kinomment niya ay... Gagawin ko talaga. Anong gagawin mo? Hanapin ko yun. Ang kinomment niya, ang baduy, umpisa pa lang, corny na. Yan. May karapatan naman pala siya, Chanchan, kasi superb yung content. Parang nahiya si Martin Scorsese. Mga ganyan. Puntahan nyo yung account niyan. Tangin ang upload yan pang cans. Hoy, Chanchan, ayahin mo sila ulit sa show mo. Ayan, pagtapos yung panoorin yung YouTube special ko, tsaka yung nag-comment, yung video niya. Meron akong show sa August 3, semi-formal. Yan, stand-up comedy show, 1 hour yan. Tapos, puntahan nyo lang for tickets sa comedymanila.ph. Yan, $550 pag sa website bumili. Pagka rekta kayo doon, mas mahal, $700. So, mas maganda sa website kayo bumili para maganda yung upuan nyo rin pag mas maaga kayo bumili. Tama. Yan. Abangan niyo mga comedians yan. Mag-host ako ng show at kita-kita tayo sa tatamahin ko na August 3, 8 p.m. sa Wicked Dogs. Kita-kita tayo dyan. Pencil Box Studios, please like, follow, share. Pagka wala kayong magawa, manood kayo sa YouTube ng Pencil Box Studio, tapos baka may magko-comment din doon ng sa isa nyo rin. I-save ko kaya itong sinend mo, tapos pag may kaaway ako, isend ko lang sa mga random na group. Yan. Tangina, pag sinend ko to sa misis ko, malamang awayan ako ng misis ko eh. Anyways, ako naman, follow nyo lang ako sa lahat ng social media platforms ko, Showbiz Bro, saka sa social media ng Machong Chismisan. Tapos, guys, utang na loob, mag-subscribe na rin kayo sa Patreon account ng Machong Chismisan. It's patreon.com/Machong Chismisan. Kung nakakaangat-angat kayo ng konti sa laylayan para lang, mas ganahan kami na mag-record ng mga bagong episode. At yun, Chanchan and Juan Paulo, maraming salamat sa pagsama ulit sa akin sa pag-host dito sa show. And guys, supportahan niyo yung Comedy Manila saka yung Pencil Box Studios. Kasama pa rin natin dito sa episode na to si Juan Paulo na lagi nagsasabing importante ang fiber, guys. Lagi kayong fiber. Yan lang. At kasama rin po natin si Chanchan Kunsing ng Comedy Manila at ng Pencil Box Studios. Ayan, ang paboritong kanta ni Asher ay Burn, Nick. Yan. Ilalagay ko na lang sa episode description para para makita rin nila. So kung matapang kayo, magko-comment sila doon, Machong Chismisan brought yan po kayo doon, Machong Chismisan brought me here. Tsaka
ba ano yan, yung content niyan ay medyo masakit sa ilong. So para pwede ba mag-promote Chan para pagkatapos yung mag-CR ng ganyan, magsisindi kayo ng pampabango ng CR. Ay, Oh, yan oo nga pala. pala. Nakalimutan Hanapin ko nyo. i-promote doon sa last episode. Clyde and Chloe sa Instagram, no? Yan. Clyde and Chloe Scented Candle sa IG, TikTok, Facebook. Yan. Tapos kung gusto, ano yan? Scented Candles bigay mo yung tamang ano, spelling kasi puta para sa aking bobo na magbasa. Baka hindi nila mahanap. CLYDE, tapos yung ampersand na symbol, yung N. Tapos Chloe, CLOIX. Yan. Yung pangmayaman na Chloe. Oh. So pwede kayong bumili ng tingi, scented candles, pwede ring set, pwede nyong kunin pang souvenirs ng pag may wedding, anniversary or ano man, binyag, ganyan. Ayun, inaamoy ko ngayon, napakabango yung cucumber melon, saka yung isa yung nandun nasa kusina ko yung isa yung see-through yung parang dagat. Yung parang yung siya. Fresh bamboo ata. Pero basta gel wax yun, gel wax. Gel wax. Yan. Bili tayo niyan. Bumili soy ako base ba to? Soy base? Oo. Ayan pwede ilagay sa latte. Ayun, supportahan niyo yun. So, yan, kandila ni Chan, show ni Chan, saka yung hosting gig ni Juan Palo, saka yung Pencil Box Studio. Yan po. At yan po ang ating latest episode, mga kaibigan ng Machong Chismisan. Maraming salamat, Pencil Box Studios Boys, at saka sa Comedy Manila Boys sa pagsama sa akin. Lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho. Chismoso. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.